Ini nga kagabion mga kaigsunan, dapiton mo na ko sa pag-abli sa inyong Biblia. To the book of James. The book of James, chapter 5. And let us read together our text for consideration, verse 7 and verse 8. Verse 7 and verse 8. Natang tanan diha. Sa ato ang mga kaigsunan o mga kaigalaan nga nakiguban kanato online, if you have your Bibles, please do join us in reading God's Word from James chapter 5, reading verse 7 and 8. Dapiton man ako sa pagbasa. Let's read these two verses together. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth, and had long patience for it, until he received the early and latter rain. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Tonight's message, mga kaigsunan, would deal with the issue on waiting. Now, siguro magunahon mo, would deal with the issue on patience. True. It's going to be about patience, upon I'd like us to look into it in the other side. Kay maghisgot gani kag pasensya, ang usa ka butang nga nanginhanglan kag pasensya is when you find yourself waiting. Okay? What do you do while you are waiting? Although the message tonight is titled Be Patient, but I want us to consider this message on matters concerning waiting. Nga naman, kano sa man nato mahibawan o madiskubrehan kung naabigay tayo pasensya o wa? Kung ikaw naa sa sitwasyon nga naa kay gipa abot. It is when you are put into a test, and it is when you will come to realize as to whether you have patience or not. Kay kung sa tanang higayon ang tanan imong gusto naa dayon, adi gyud ka maka-cultivate og pasensya. Nga naman, kay wa man ka mahiagom sa sitwasyon nga magpaabot ka. Kay ang pasensya ma-develop na nimo kung ikaw mahiagom sa mga sitwasyon nga you are required to wait. Nganong ma-develop man imong pasensya kung kada sulti nimo naa dayon? You don't have to wait. And so I'd like to consider tonight's meditation on this matter concerning waiting. For whether you would like to admit it or not, we all hate waiting. Now, we are not comfortable when we are put on hold or asked or would have to wait. Although sa laing bahin, murag dili kay ta mo bati kung kita mo'y gihuwat. Pero kung ibutang nato atong kaugalingon nga kita mo'y naghuwat, murag dugay gid kayo ang kada lihok sa relo. Gaya, uy. Dugaya, uy. Pero kita gani gipaabot, 30 minutes ra gani. Pero kung ikay gahuwat, ang usa ka minuto daw usa ka oras. And that is why I want to ask you this question. What is it that you usually do while waiting? Kanindot kayo og naagi honest nga makatubag ako pastor ngay waiting?
kanta. Di ba, brad, no? Kadaghanan yun, waiting, paabot. Kang lugaya. Nya, ihagi to na itong siyaw-siyaw. Sige lang, on the way na sa CR. Maligo pa dahil paingon. Nya, ikaw, nag-waiting na. On the way na, asa pa man napita? Tuwa pa dito sa kon. Uyo ako. Di ba tinoon? What do you usually do while you are waiting? Usually yun, murag dili maayo, di ba? Murag we are not comfortable. We are uneasy. We are restless kung kita gipa uwat o kita naga paabot. Although I would say it again, although we don't mind it if we are the ones waited upon, if we are the ones being waited on, nga somehow anak po nato makita diha whether we are sensitive or not. Kaya nga naman, ibutang ang imong kagalingon kung ikaw ang paabuton. Nya labi pa kung ikaw kaila kasi imong kagalingon nga ako bagyo di ko ka alam butan ta ikaw kasay atong kinaya may ingon nga matay mubo ra kay kung agwanta nang paabot. So kung ikaw nasayod ug unsay imong bation kung ikaw mo'y papaabuton, mag-amping siya ka nga dili ka paabuton. Di ba no? Kay og ikaw bitay magpaabot, bugat sa mong kasing-kasing. Pero kadaghanan, ay pa, kasabutan na sila, ay pawatar na sila. Nato ko nung balihon. Sila mo imong, ikaw mo imong huwat, sila moingon nga, watar na sila. Nga naman. Because again, sa kung ingon, whether you like to admit it or not, generally, we hate waiting. We feel uncomfortable. Now, uncomfortable is an understatement. We feel restless. Di ta mahimutang. Okay pa kaya po na. But oftentimes, we are irritable. Irritable gani nga na. Gamay na lang kasi siya ulbo. Tingnan ko og sayop ko. That is our human nature. But God's word tonight tells us that it is something that we must overcome. Nga naman, we are so familiar with waiting and yet we seem to have not learned. Murag wa paghapon nato makat-on og makat-uni ang pagpasensya. Nga naman, for example and I am sure many of us are familiar with this. Og ikaw sama anang naa kay imuhang kaugalingon nga ATM nga ikaw maghuwat ka sa imong turno nga maglinya diha sa mag-withdraw o mag-inquire sa ATM. Jagto pa kaslayo, murag mobalisig ni kadugay ba ani niya mohuman. Di ba tinuod, brother? Kasuhay ka na? Dugay. Kabisan pa man og napagkasi kaunom, bugot-bugot. Dugay, di ba? Nya labi pa kung ang imo bitaw masundan, ang kasabot na ta og yasay ka ng senior citizen in town ba nga. Magtuslok bitaw silang pinambir bitaw asa to number ko nga. Dugay kayo. Nya maglibog pag kung sa tuslokon sa transaksyon. That is one thing. Makasabot pa ta. Ang kanang imong masundan na usar ka tawo ang ilinya nya daghan kay card gida kana ba taw ahinti sa linding nga kanang utang nga ang aris ko lukwaon sa ATM nga usa ka tawo nya nay napo ka card gida uban nga ni 15 ka buok matay. Now, isa kay nato maingon nga it is well. Ano? What about waiting for your turn in the grocery counter? Gani kutob sa mahimo mangita kita na bakante nga counter
Pero ikanto sa nato nga accounting nga counter, wala sa dito'y teller, wa po'y tao. Wow, nato. Yung mapugos ka mangita kaslain. Mangita kaslain, usara po'y tao nga nilinya, pero dako kay cart ang gida. Nga usahay maabtik na sa ka magkwinta-kwintada ba? Usa ka tao imong gusundan diha. Puno ang usa ka cart. Tungdag ko nga cart ba? Dito unom ka buok, pero sabon, shampoo, tagsa-tagsara, toothpick, ana. So murag mas dali pa siguro dito bisag unom kay tagsara man ka item. Dali ra kaysa ngadto nga usa niya ibuok kariton. These are real life experiences nga imong matagam-taban sa kada adlaw. What about caught up in a traffic jam? Yan, dahil nalang tagtagan, babae siguro may drivera, kay hinay man kayo. Di ba no? Kalagana, di ba Brad? Or basig senior citizen nga drive. Kaya nga naman, if you are into driving, makaabot bitaw kag sitwasyon di as traffic light nga, patay siga sa suga nga, lip turn na, kanang suga nga green nga, lip turn ka. O season yung ka nga driver, o kana gani nga imong turno nga mulipton, pwede lagi kay ka anak makasutoy, kay nga naman, sure yung ka nga wa kay inkwentro, imong hapon ang turno, puros guna stop ang uban, pero kadaghanan nga imong masundan, maglingi-lingi pag yun na sila ay. Imagine, typical example, kana gyud diha ka na sa Immaculada, Jollibee, Immaculada, kanang liko, maglibog yung kuha ng igliko, ngano maglingi-lingi pa man sila nga. Lip turn gud ang suga. Sa ato pa, sirado ang tanang traffic, ikaw ra yun. So you, by right, ang imog yung pamaagi di nga musutoy gyud karon ang tanan nga galinya diha kay taas mo na linya ang lip turn. Di ra man ikaw gani og mag-stop na diha gikan diha ng Jollibee eskina, paingon na sa diri sa eskina Buysay ana na isunod traffic light. Unya usahay mura ba kag madismaya makasunod kag iya ngano man. Kay maabtan man ka sa sunod nga stop. Ya ikay katapusan. Nakuha na to? These are true to life story, dili ni siya tumo-tumo. Unya again, ang atong pasensya is put into a test. Unya kita na siya mag-comfort sa itong kagalingon nga. Basig senior siguro ito nga drive, o basin babae siguro ito nga drive, or bako siguro ito nakakuha ang lisensya. Kaya nga naman, og season yung nga driver, you should know nga kana, awag yung kay kupit. By right, og ni-apil, labi pa og naka-apil pag yung seminar, by right, kana, sutoy yun na, as fast as you can. Kaya wa kay kontra ana, para nga ma-maximize ang daghang mga sakyanan ang ay, drive na agya po permira unya. Woo! Sige na lang. Pero, hindi lang ka, kaya nga naman, ni Ulbo naman yung kasing-kasing. Di ba no? Yan labi pag yun ay, yung liko ni mo bitaw diyan, yan, manglabay din mga estudyante des Immaculada. Matangkong ka. Nga, kung nakaagigagag seminar, and if you are familiar with the rules, pag green ganina nga kanang green nga kanang arrow, sirado na tanang all traffic is closed. Kamura gyud tanan, mura bag og access lane ba. Og sa kay sa ilahan na pud nga turno, mo gyapon sila gyapon katong muliko nga kanang padong dito sa Sacred Heart. Ilaha pud na. Unya ang ruling gyud ana, wa mo ginana ganingan kuan sutoy gyud na. Ayo kay sige gyapon nga primera. Inday. Mura ba og ang kalibutan gahuwat nimo dili oy. Ikaw mo'y mag-apas sa dagan sa panahon. Yet, again, it is indeed a struggle. Di ba? It is a test on our part as to how we react and how we deal and how we behave in such a situation. Now, what about this? Siguro pipila na ito nakatagamtaman ni. Kana bitaw magpaabot ka sa imong doktor sa pagpa-check up. I have been seeing my doctor all these years. Kana bitaw mag-clinic og alas 5. So ana ka dito kay mo kuha mga number. Pero ang doktor mo abot diri sa alas 8 sa gabi. Ay ka nagsuway na siguro ka na sa imong papa, imong mama.
Na gani usahay nga mukuha pa mig number daan, magkanta alas 5 mo abre ang clinic. Okay, tawag na magpakuha kag number. Ay, number 1. Ay, salamat, number 1. Pero gabot, di mo dito, number 1 doon, gabiruwa pa, doktor. Kaya, ito pa man sa hospital, nag-rounds pa sa siya mga pasyente. Now, what do you do in such a situation? Kanya kaninyo nga hilig-hilig og eat outside. Nabi tayo mga panahon nga itsod ni mo sa kananan, di pa kakasod, palingkuron pa ka diskilid. Unsa na ibut pasabot? Puno pa ang kananan, kuwat sa mo og kano sa mabakante itong tuwa sa sud. Waiting na ka. Kunya, igwit pag yun mo dahil, lingkod na ka dito. Na, di man nimo maabog ka nang human nangaon niya, di man na mulakaw. Surya pa na, enjoy the ambience man. Surya gamay. Di ba? Di mo sa kakabuot niya, ay, barog na mo, kaya nagipabot. Di man. May pareha sa Singapore nga hugasan na gaglamisa o nagkapuhan. Ano dito kay Singapore style. Kaon mo, ikaw bito. Ana, mas sila sister Karen. Ikaw ni mo ito, ikaw man, ikaw ni mo. Hugasan, kapuhan ni mo lamisa. Gawos ang adto ka sa kanang mga medyo fine dining. Pero kanang yung mga kananlan na nila, tadaan na kang card. May kasabot na ka. Sa ito apang pagtasan. Kumawin ang kultura dito. Ikaw may ma-adjust. Barog yun ka. That means nga, daghan man yung tao, daghan man hangga, uwat. What do you do in such a situation? Usahay, dilitang makapaabot, makabsandas pasensya. What happens? Bugad kasing-kasing, samok ang atong unang-una. Now, of course, these are just few of the many situations that are so familiar to all of us. For we encounter it on a daily basis sa tuang kinabuhi. Kanining kagabion mga kaigsunan, I'd like us to look into our text and consider a word of comfort, if not a counsel for us. Nga haron ba nga dili madaot ang ato ang adlaw, dili madaot ang atong lakaw, ug labaw sa tanan dili madaot ang atong testimony. Kay namoy usahay butang taron na ta mo des kananan kay birthday si mong anak o kisang birthday, nya kay nahasol inog kas pinaabot. Labi pa kanang kana bitang i-order niya tungod kay kadaghan customer ba di dai ma-serve ang imong order. Pana? Say kanon na kasi mo hangka kung nagkain noon sam kanana. Pag ite mo. Minumdum lang yun ko sa katong manghod na kukuki ba. Mga panahon nga mga unta. Ingon gito siya nga kanang tudlo na kanang tudlo nga naa na kay dili siya komportable ana kanang order mo nang iyang kanang adto ta kanang itudlo nato naa ba mo na umuari na siya diri dimsum kay na kana oh naa di hatag na yung kay kadto magtananan aw pag kanang nino dugay mababot kadto siya nga ta sige kanang tudlo ayo nang dili kadto order ba kanang itudlo di hatag din ba kana butang na stray ba ditso automatic ba. Dili siya nang kanang pili-pili sa imo dia kana ana di siya ana praktikal nga tao ba. Ayun yun ito kanang tudlo ay kanang now it is one thing but you know what dili man sa tanan panahon we all would have things our way. What do we do? How do we conduct ourselves? How do we respond? Ang atong teksto nining kagabion nagapahinumdom kanato how we as God's people must conduct ourselves. Looking at our text, I'd like us to consider firstly the command. And what is the command for us? In view of all the situation
nga ako ang nahisgutan. No? Nga diin ato ang gilantaw gyud unya ako gyud ning gihinahinay og hanay diha ninyo aron makarelate gyud mo og unsay akong katuyuan. Nga diin ato bang malantawan, how do we react? How do we behave? How do we conduct ourselves in such a situation? Yes, restless, uncomfortable, irritable. Apan sayri mga kaigsunan nga dili angay nga kanunay tang mapildi sa ato ang emosyon. Dili kanunay nga mapukan ta diha. E ngano man, it ruins not only our day, but it ruins our testimony. That we need to take heed of what James has written in our text. Consider firstly the command. And what is the command here? In verse 7, we are told, be patient. Now, ingon gani kag be patient, it means we are instructed to be long-tempered. Long-tempered is the opposite of short-tempered. Obvious, di ba? Long-tempered. Long-tempered simply means nga taas ang imuhang agwanta. Taas ang imuhang pasensya. Short-tempered, obviously, short is short, mubo ang imuhang pasensya or wa gyud kay pasensya. Gani, napagi mo. Worst, ill-tempered. Ill-tempered na wa gyud. Long-tempered taas, short-tempered na ay gamay, but kanang ill-tempered. Ill simply means dautan. Dili maayo. So the command for us is be patient. It is self-restraint on our part. It is opposite to anger. It is long-suffering. Taas og pasensya, ana ay pag-antos, taas og agwanta. It is to hold one's spirit in check. Kana bang imong makontrol ang imuhang gibati? Nga gibati nimo nga restlessness, nga imuhang makontrol imong kagalingon, kalma lang. Nga naay imong pagka-ingon nato nga sa ato ang ekspresyon pa nga kaulbuhon na gyud nga imuha bang makontrolar ang imuhang kaugalingon. Patience is closely related to temperance, which is self-control. It is being able to control, not to blow up. Kanang dili mo ulbo. Nga dili masuko. Although, we need to understand, we're talking about patience, it comes in two ways. There is patience that we can refer to, patience in relation to your situation, sa imuhang kahimtang. And there's another patience that refers to patience with dealing with people. Muna nga, sa ato sigurong pinulungan, pasensyahan nato ang tao o agwantahon nato ang atong sitwasyon. But in the English language, the most common language nga atong gigamit is patience. Can refer to patience in relation to our situation or patience in relation to people. So na may sitwasyon nga makaagwanta ka sa sitwasyon, pananglit ana nga nabiyaan ka sa ingon pa nato naningkamot ka nga makasakay ka anang schedule ana nga bus nga mobiyahe ngadto paingon butang ta sa Buko sa alas 3 unya nabiyaan gyud ka sa bisan pag ngadto nimo sa terminal nakalarga na unya moingon ang driver nga paabot ang dispatcher nga paabot lang ang sunod biyahe alas 3:30. Huwag yung kayo mahimo mupaabot yun ka. Di ba no? Eh, wala naman nada ang imuhang sige ka po kag bagut-but nga nakalarga naman. May mabalikon ka, sige kag bagut-but. Patience in relation to your situation. Apan
na ay laing matang sa pasensya nga diin mas challenging. Pasensya sa imuhang pag-relate sa ubang tawo. Patience, especially in dealing with difficult people. Na may mga tao nga ingon pa nato, di ka kinahanglan pasensya kay gaan ra pud kayong buot. Pero na ang tao nga murag bugat yun kanunay ba sura sabtun aning kinaiya. Uy. Ani kinahanglan ka diha og patience. And the exhortation here in our text is not much about difficult situation, but it is more about dealing with difficult people. And how are we to deal with difficult people? Be patient. Be patient. We should not become angry. We should not lash out. Sometimes kana bang usahay di ginatong malikayan. O especially og dili nimo makontrolar ang imuhang kaugalingon. Na ay mga sitwasyon nga pwede nimo mapasensyahan pero moabot gyapon nga muulbo gyapon ka. Na may sitwasyon nga bisag gamay ra kay ni ulbo na ka. Na po sitwasyon nga bisag wa pa gani ni ulbo na ka. No? Long-tempered, short-tempered, ill-tempered. Now, regardless og asa ka nibilong mga kaigsunan, we are commanded from our text to what? Cultivate patience. Be patient. In fact, interesting kay ni, kay in Paul's letter to the Thessalonians, mahatagan kita og kanang paghulagway og how to apply patience. 1 Thessalonians chapter 5, ilang taon na to ha? 1 Thessalonians chapter 5, and look with me at verse 14. Unsa itong mabasa diha? Ingon, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly. Warn them that are unruly. Kung naa kay pasensya mo, ginaimong mabuhat. Warn. Pero og short-tempered, og ill-tempered ra ka, aglit subot to, unruly ka. Di ba? That is patience applied. Nga makasugat kag tao nga unruly, ayaw dahil kaulbo. Warn sa, o say warn, ampil, okay? Hindi po na mao. Di ba no? Warn. Nakita na to? That is patience applied. Warn the unruly. What's next? Comfort the feeble-minded. Nabitay tao nga medyo hinay, di dayon kakuha. If you are patient with them, ayaw dayon kasuko. Kung sa itong kanon, comfort. Anion ni siya, Brad. Muni siya ang angay buhat. Now, kinsa ba ka na to ang wa ma-struggle aning batita? Goyo ka kusuwa ni mo nun siya. Di ba tinuod? Yes. Patience applied. Warn the unruly. Comfort the feeble-minded. What's next? Support the weak. But oftentimes what happened? Grabe po ni mo. Hinumdum ko ganiha din si Brother Martin. Istoryahan po na mo ang ministry ba? Yeah. Thankful po ko sa iya kay kanabang siya po, of course, with all the experiences that kanang iyahang natagamtaman ba. Kaya ako, pastor, dako ko pasalamat sa akong oras di Asker Ministry. Parehas na tanan sa una nga napatas bisyo, mga bugiro mo kita. Pero pag abot na ko di Ministry, sa tanan nga akong nagianya niya, wala na po ko ba ito lagi no? Sa kuha pong bahin during his time, bagay mo lagi na, I also have somehow dealt with him in such a way nga, murabag humbling experience for him ba.
na kinahanglan sa gid nga iyang matagamtaman, which nakita gyud nako nga mo po iyang pasabot pa. Salamat ko pastor sa tanan nga akong nagian. Kay di gyud ko maingon ani karon kung wa na ko may magi dito sa care ministry. So ningon ko nga salamat brother kay nakaabot ka nga imong ma-appreciate. Kay ang uban baya imbis nga ilahang ma-appreciate, bitterness ang ilahang bati. Ngano man, siya ra po ni sumpay, ang mga proud ko sila pastor, dili sila ganahan nga mapaubos. Yun ko nga, imo nang gisulti, pero sa kuha lang bahin mo ni akong nakita. I'm just thankful that you appreciated all that you have experienced there, pero majority, bitterness ang ilahang nakuan. Ay nga naman, they are not ready to submit and surrender their all. Dili mahuman sa programa. And why is it? Because they cannot bring themselves to total submission. Mastoryahan mo when you call their attention, when you call their kanang attention nga usbon, they struggle. Amo day adi. Bigyan makahuman sa programa. Kunya, kita man gud labi people of our background kay bao gud ta what we are made of. Kunya sa kuang bahindikan ko diha. I know og asa kang dapita o na ipakita na sa kasi mga abilidad, hinambugiro na sa ka. Then I really would have to deal with you. Nga kay og dili gud na nimo sila i-deal head on, mupadayon mag yun. Dili mo yung i-deal. Pero nalipay lang ko ba kay ingon gyud sa kaniya nga tanan pastor, it was really a humbling experience. Salamat sa Ginoo brother nga mo na imong gibati. Ay ganit when he said those words kaganihan hinumdum gyud sa mga pila ka higayon ba nga natawag na ko iyang attention ba nga kanang personal ginako siya nga correct ba. But I thank God yun ana ang iyang kuan. Ngano man? Because mo atom ng katungdanan. Warn the unruly, comfort the feeble-minded, and then what? Support the weak. Gani ang katapusan gi-generalize na din. Unsa katapusan diya? Be patient toward all men. Be patient toward all men. Now, ato ning gikatunan, and this is nothing new to us, but I am sure padayon gyapon tag struggle din. Punta ko ang atong sayro nining kagabion mga kaigsunan. That patience is something that we must cultivate. Nga dili man siguro, it may not come as easy as others. No? It may not come as easy as other virtues like be loving, sharing, uncaring, praying for one another. Patience is somewhat on a different plane. A higher plane. Quite a struggle to many of us. Nga og dili gyud nato actively i-pursue, we can so easily stumble. But this is something that would actually bring us to become more conformed to the Lord, even God the Father. Nga naman, patience, now listen here, patience is that gracious attitude that is best exemplified in God's dealing toward us. Okay? Patience is that gracious attitude that is best expressed in God's dealing toward us. I am sure you're familiar with Psalm 103 and verse 8. Psalm 103 and verse 8 says, "The Lord is merciful and gracious, slow to anger." Slow to anger means what? Patient. So our God is slow to anger, and then what? Plenteous in mercy. That is in regards to God the Father. Now what about God the Son, the Lord Jesus Christ? In 1 Peter chapter 2 and verse 23, this is what we read about the patience of the Lord.
1 Peter chapter 2 verse 23, who, when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not. But instead, what did he do? But committed himself to him that judgeth righteously. So, unsa itong makita? Iyahang pailog, ang iyahang pagpasinsya, o ang iyahang kanang sa Tagalog pagpaubaya. Sa tanan nga ilahang gibuhat kanako, ako ning gitugyan sa amahan nga mo'y magahukom ngadto kanila. So how would we describe such a character? Patience. What about the Holy Spirit? Of course, we know from Galatians chapter 5 that patience is the fruit of the Holy Spirit. Buti pasabot mga kaigsunan, kini diay nga hiyas ang pagbaton og pasensya. Kung ato ning makultivate, we are actually become or being conformed closer and more like the Lord Jesus Christ and more like the Godhead. In other words, kung ato na gining makultivate sa ato ang mga kinabuhi, daw makaingon na gyud ang tao nga nakakita nato nga istuhanon, grabing pagtubo, grabing pagmature. Nagbunga gyud ang Kristohanon magkinabuhi. Ngano man kay kada ulbo bitaw sa ato bitaw nga pasensya unsa may tabo. Atray Christian grabing masuko. Bantay mo na? Oh, abi ko Christian. Di ba? No. But na ko nga itong sayro nining kagabi on mga kaigsoon. That patience is a must. Ug tungod niya na, bisan man og lisod alang kanato apan ato yung paningkamutan ug ato yung kakunon ang pagbaton og pasensya. Kay nga naman, it is everyone's struggle. We all do struggle in this area of our life. Unya, labi pa nga niingon diya si James sa iyahang kamanduan, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Unto the coming of the Lord. You know, kung ato ni siyang ihubad, in the light of the coming of the Lord, it can refer to being patient sa pagpaabot nato sa pagbalik sa Ginoo. But carefully studying the text, pag-ingon diha, be patient therefore unto the coming of the Lord, while it is acceptable to interpret it nga we need to patiently wait for the coming of the Lord, pwede. It is acceptable an interpretation. But the more clearer interpretation diini is what? Magbaton kag pasensya hangtod kano sa hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Samtang pwede, acceptable nga interpretation nga pagbaton sa pasensya sa imong pagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Pero kung imo ginantanawon ang pasabot gyud diha pagdasig gyud diha nga pagbaton sa pagpasensya sa imong kinabuhi hangtod kano sa hangtod sa pagbalik sa Ginoo. In other words, in all your lifetime, you must cultivate patience. The other interpretation nga akong gimension that is kanang ingon pa nato acceptable also is be patient unto the coming of the Lord. Nga diin nga giadasig ka nga paabot lang gyud sa pagbalik sa Ginoo kay mobalik gyud siya. Pwede, acceptable. Pero og imong yung tun-an, it's not just about nga magpaabot ka sa iyahang pagbalik, kung dili pagbaton sa pasensya sa pag-atubang nimo sa nagkanilaing sitwasyon sa kinabuhi samtang gapaabot ka sa iyahang pagbalik. Nga naman, kay obviously si James niining tungura, kinsa yung gisuwatan? Believers who are in persecution. Ug iyahang gidasig nga pasensyahi ang inyong sitwasyon karon kay mubalik na ang Ginoo. Although we know very well that in their lifetime, wag yun nila maabtagamtami ang pagbalik sa Ginoo. Pero nag-antos pa ba sila ron? Wa na. Nga naman, obviously, dugay na silang namahuway,
Nagpaabot na lang gihapon sa pagbalik sa mao na siya mga igsoon. Be patient. Meaning, in whatever situation, in whatever circumstances nga atong ma-inkwentro o masugatan sa atong kinabuhi, samtang paabot kita sa Ginoo, we must have that virtue and attitude of being patient. Be patient. In fact, as we look at this, mga kaigsunan, para gid nga masabtan nato, kay pag-ingon niya, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. We are reminded na samtang nagpaabot ta siyang pagbalik, ug samtang buhi pa kita nining kalibutana, may agom kita sa naglain-laing matang sa sitwasyon nga naa sa kalisod ug naa sa mga kasakit. Kay nga naman, gidasig gud ta nga be patient. Kay og maayo pa ang dagan sa panahon sa atong pagkinabuhi samtang gapaabot sa Ginoo, ingnon lang ta diha, be joyful unto the coming of the Lord. Pero si James nasayod nga samtang buhi pa ta niining kalibutana, gapaabot sa pagbalik sa Ginoo, maka atubang ta og makasugata og nagkalain-laing sitwasyon sa kinabuhi. That is why we are commanded to be patient. And true indeed, kay nga naman, kay samtang naata ining kinabuhi, looking forward to the Lord's return, we will experience different situations. More often, we will go through times of suffering. Now, ablihi ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, and look with me at verse 18. Romans chapter 8 and looking at verse 18, ingon diha, for I reckon that the what? Suffering of this present time. Mao nang kinahanglan kita og patience kay nga naman in this present time, while waiting for the Lord's return, we're going through times of suffering. Unya ingon siya diha nga, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ano sa na ipadayag gani ka na to? When the Lord come again. Sa iyaha nga pagbalik. So, we are comforted as we are commanded to be patient. Now, from the command, we move on to consider the consideration. Sa iyahang pagmando kanato nga magbaton kitag pasensya, gihatagan kaniya og paghulagway o panag-ignan. He gave us an example for our consideration. And what example did James gave us in verse 7? Ingon diha, behold. Ingon gani kag behold, tan-awa, sud-unga. Tan-awa ang example. Kang kinsang example? The husbandman. Ingon diha, behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth and had long patience for it until he received the early and the latter rain. So giagi niya pagdasig gamit paghulagway sa kinabuhi sa usa ka mag-uuma. We are all familiar with farming. And what does farmer do? Of course, sa dili pag na siyang magtanom kung sa iyang buhaton, andamo niya ang yuta. There is plowing. Plowing of the land. Iyahang pag-aandamon ang yuta. And after plowing, there comes the what? Planting. And after planting, manubo na there is what you call pruning. O prutas mangganinang iyang gitanom, there is picking. Nakuha na to? Now, who does all these things? The farmer. Apan sa iyang paghimo niini nga tanan mga kigsunan, wa na magpasabot nga iya ang tanan nga paghago. In fact, he gives all his best on his part, keeping himself occupied, keeping himself busy. But sayri mga kigsunan, nga sa tanan nga iyang buhaton, dili dayo na mo resulta og pagbunga. Nga naman,
Tantawa pag-ayo ang consideration diya. The husband waited for the precious fruit. Di ba? Pero, unsa may iyang mapaabot kung wa siya gitanom? Unsa may mapaabot niya kung way giandam niya nga yuta nga iyang pagatamnan? So, he had cultivated patience sa pag-andam sa yuta. He had cultivated patience sa iyang pagpananom. Unya sa iyang pagtanom, he had cultivated patience sa pagpamunga. Nakuha na ito mga kigsunan? In other words, in every aspect of his work requires patience. Unya, having put in all his efforts, dili pa na siyang kasiguruhan. Nga naman, while he waited to harvest for the fruit, you look at the last part of verse 7, and had long patience. Now, I want us to notice it. Gidasig ta be patience and waiting, pero ang katapusan, it's not just about patience, but long patience. Taas-taas gyud nga pasensya ang iyang gipaabot. O kung sa iyang gipaabot, the early and the latter rain. You know, mga kaigsunan, in ancient times, sa wa pa mauso ka ng mga moderno nga mga patubig ba? Now, kung naamoy gamay nga kasinatian o kasayuran sa farming, especially pag-uma, karon ang tanang mga uma na may mga patubig, water pump, or gikan sa mga kasapaan mo kuwag tubig, ipadagan dito sa kayutaan. Or, naay gitawag na to og kanang sa moderno nga panahon, kanang traktor bitaw nga naay tangke niya, na sprinkler, ana, apan sa ila sa una sa karaan nga kapanahonan, they will have to be dependent only to what? Rain. Ang early rain in Israel, ang early rain kanang gitawag na to una gyud nga pagbundak sa mga uwan, diri na siya motunong in the month of August up until September. Grabe ang uwan ana. And that is the early rain. Kanang early rain, they were supposed to soften the land. Nga inigbundak na gani sa uwan na grabe ang ilahang pag-andam kay humukman so ilang daruhon. Unya itikad na nila sa yuta ilang nang itanom. Unya in between ana ang early rain ana August to September, and in between up until March, October, November, December, January, February, naagyapoy uwan pero occasional. Ang grabe na po ng uwan, diri na the latter, kanang gitawag latter rain in the month of March, April, and May. Unya, inigbundak na yun na so diha na magsugod yun og pamuwak og pamunga sa ilahang mga gipang tanom. So, samtang magmakugihon ang mag-uuma nga iyang pagabuhaton ang iyang responsibilidad. Unsa to? Plowing, planting, pruning, taking, apan dili na siya kasiguruhan kay magpaabot pa gid siya sa uwan, the early and the latter rain. But ang punto nga gusto ipasaabot ni James nga ni kanato nga samtang gapaabot ka, you must be occupied doing what you are supposed to do. Kay bisan pa man og mag-uma ka, pero sa pag-uma ni wato lang na kung uwan o ni uwan na, ya wag yun mo gitikad ang yuta. Ya pagsunod the latter rain ni bundak na. Wag yun kay mapaabot nga ani. Wag yun kay mapaabot nga bunga. Nga naman, you have patiently wait for the rain, pero you have not patiently plowed the land. You have not patiently planted. You have not... Nakuha na to? In other words, James is telling us here na pagbaton og pasensya sa tanan nga imong gikinahanglang pagabuhaton, pagbaton og pasensya sa tanan nga sitwasyon nga imong matubang hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Sama sa katawhan sa panahon ni James, we may or we may not live to witness the Lord's return, but the fact remains nga pagbaton og pasensya hangtod nga makabsan kas kinabuhi,
Kay kana nindot na gyud na kay malinaw na gyud ang magpaabot dito inigbalik na sa atong Ginoo. The dead in Christ shall rise first. Upon in this lifetime, what's the command for us? Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Unya sa panahon nga maglibog ka unsaon ako pagpaabot, consider the example that is given unto us, the patience of the farmer. That the farmer works as if it all depends upon him. And the farmer waits upon the Lord in view of the early and the latter rain. Diha nato makita kanang gitawag ba nato human responsibility, no? Divine sovereignty. Ngadiin kita samtang buhi pa nining kalibutan na, we just have to be patient to do what we are supposed to do. And leave to the Lord what the Lord would do sa tanan nga atong gihimo. Siguro ang sunod nga pangutana, unsa may atong pagabuhaton samtang gapaabot as Ginoo? Remember, in many instances in the Bible, occupy till I come. Keep serving the Lord. Unya, one of the kanang most kanang common nga kanang buluhaton in which we all can be part of is in the pursuit of the work of evangelism. Go into all the world and preach the gospel, perhaps in the form of evangelism, of soul winning, and in witnessing for Christ. Like the farmer that is set before us as an example, we must be patient, therefore, unto the coming of the Lord, doing the things that we are supposed to do. Sama sa mag-uuma? Yes. Bisan pag magpaabot siya all his life sa early and the latter rain, pero wa gid siya pasensya nga iyang pagatikaron ang yuta, ug wa siya pasensya nga iyang ipugas ang mga binhi, wa gid siya mapaabot nga ani. Siguro gato ba pamalandungan. Unsa may makuha sa farmer, patiently waiting for the rain. Unsa ka? Unsa may makuha, brother? Lapo. Di ba? One early rain, latter rain. Why gitanong? What do you get? Lapo. So the word dear patience is not just about pagpasensya sa pagpaabot sa Ginoo, kundi sa pagpasensya that we must endure and persevere in our walk, in our service to the Lord. While having our conversation kaganihan ni Brother Martin, usa siyang nahisgutan may tungod sa iyang obserbasyon sa uban nga mga kasimbahanan ba. Ingin siya nga, Pastor, of course ako po nagpasalamat po niya kay samtang ngayon ba siya nga, Pastor, salamat kaayo. Kung ano man siya nga, kana bang karon nga ay naalagi siya sa ministry ba? Na siya makita ko nga uban mga kapastoran. Iya ko nung nanaan ba siya nga, dili man inalis Pastor Rigo. Kung sa may nakita din nila, brother, dili ba, good tayo makita nga mga pastor diha nga high-end ko ng mga, yung kanang physical outwardly nga mga high-end ko mga sakyanan, o niya, wali ko nung dagko ko kayo mga bling-bling, ganyan. Iyan mo ganyan giterm. Nga maglantag yun siya ba, ikaw yung kumunonahan, pastor. Ikaw nga naman siya nga, di ba, kaya huwag mo kita ni mga nangguhan. Niya, kani, gikan gini siya siya nga. Kay bawo ko pastor nga gustuhon nimo nga mopalit kag sakyanan, makapalit ka pero murag wa gyud ka kontento ra gyud ka mag-drive church van. Iko nga wa man sa kinahanglan sakyanan. The Lord has provided church van. Sa dili ba kay namin yung subal nga naagi lang sakyanan. Iko nga ilasad na. Pero kung mo ni imong paglantaw sa lamas imong pagdasig, murag gidako kung antay ron bag ano ito yung religion ganiya. Kay sa iya ko nung obserbahan ba nasud ko siya ngununa, ni kalit ko sa ganiyan. Salamat kay pastor. Dagang kong nakita, pastor, ba nga kuhan. Kung ano man siya. Ikay nasud ko ngununa, kung ano man. Yan siya nga. O lagi, yan, gikuad lang, ay mga,
ko nga, ilahas na. Ako lang pong, I mean, with due respect, wa siya mag-mention og mga ngan, pero may nakita ba? Nga, murag ang sentro kanunay is prosperity, ana. Tingin ko, salamat, sige nung ug mauna. Siya nga, lagi, ko ang bitaw ko nga. Ngayon, yung niyan nga, ang ingon niya nga, ako pastor kay baw ko nga, og ganahan yung mo palit og sakyanan, makapalit ka. Ako gisa giputol ko, actually dili. Sabi, ay, ako gisa ko, kontento na ko sa church man. Ingon siya nga, mo lagi, pero ako ba, niya, ba, ito nga, na, lain-lain mo yun ang tao, brother. Salamat, og mauna yung mga nakita. So, iko nga, wa naman ko'y lain po nga gipangita. Yan na, ako na lang po siyang gisubayan. Tungod sa kabisi na to sa kinabuhi sa buluhaton, di naman na kahunahunaan ang ubang mga butang sa kalibutan. And that is the case in point here. As a farmer, you must be occupied by what? If you are a farmer, what is it that occupies you? Tell me. What is it that should occupy you? Of course, your vocation, right? You are a farmer. So what is it that occupies you? The field nga imong tikaron. What is it that occupies you? The seeds that you are going to sow. What is it that occupies you? The harvest that you are looking forward. Nakuha na to? And that is the consideration. And here we are. The Lord commanded us to go and preach the gospel. That must be our that word occupation. Ang atong pagsabot ana, di ba? Unsay atong pagsabot ana? Kasugat ana diha sa kanang bayudita, unsay occupation? Masul sa tungon unsa man? Trabaho. Pero ang uban mingon ganing occupation, mingon jobless. You know, nobody is jobless unless you are dead. For surely you are occupied by something. Although not necessarily as a professional. Occupation, ganyan sa imong gibuhat. Like let's say, I always tell my wife, you don't write housewife or homemaker. Gani, mas bukat na nga trabaho kaysa sekretary o kung sa dealer kas bangko. Moro, ikaw man sira ni mos bangko, uli ka, wala kay problema sa bangko. If you are a mother and a homemaker, 24/7. Kaya nga naman, igtog sa mga bata, igihilak sa mga bata, mata ka na, magluto ka, andam na sa kamot. That is your occupation. It is one thing that occupies you. Nakuha? So, kita nga magtotoo, what is it that should occupy us? Ang himaya sa Ginoo, ang bulwaton sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo. That is our occupation. Mo kana nga kung ato bitang lantawon anang mga pasumbingay sa Ginoo, no one who takes the plow and look behind is worthy for the harvest. Ano man, if you are occupied really in serving the Lord, ang imong focus na aragyod sa buluhaton nga gihatag sa Ginoo nimo. Wow, nindot atong giton-an nung gagabingon nila mga isang patience. Having that occupation, focus. Kaya nga naman, ibutang na to ha, we are talking about, the analogy here is about a farmer. Di ka ka mukatawa kung ang farmer ni, asa mo ka? At mangisda ko. Sabi sa, usa mo yun ka. Di ba? Now, because the imagery nga gigamit ni James is farming. Of course, in many occasions, the Lord uses the what? Imagery at times of fishing. I call you to become fishers of men. So, be patient in the pursuit of your occupation. And what is your occupation? You are a child of God. You are a servant of God. You are the witness for the Lord Jesus Christ. Be patient as you pursue after your
occupation. And so as we think about being patient here, it's not about patiently waiting, like doing nothing, but patiently waiting, but it's more about actively waiting. That you're engaged in the work that the Lord has given you. Sama sa gigamit nga panag-ingnan, behold the husbandman waited for the precious fruit of the earth. Kung siyang gipabot, ang pagbunga. But obviously given nga iya nang gitikad ang yuta ug iya nang gitamnan. Kaya wag siya katungod nga magpaabot sa bunga ug wa siya be patient. Kaya nga naman, ang pagbunga does not belong to him. The ability and the power nga pabungahon ang iyang gitanom is not in him, but it is in the Lord. Be patient. Now, from the command to the consideration, now we move on to verse 8 and look at the comfort. What is the comfort here? Taliwa sa tanan nga imuhang giatubag ug masugatan sa kinabuhi, ibalik gyud niya ang command. Be ye also patient. And then what? Establish your heart. Establish your heart simply means be single-minded, be steady, be stable, be strong. That's the idea behind the word establish. Establish gani nga, na-establish yung kaniha. Firmly established, unmovable, meaning steady, strong, single-minded. O unsay rason nga gihatag ni James diha why we should be established? Where is the comfort there? Last part of verse 8. For the coming of the Lord draweth nigh. Now, ibutang ang imong kaugalingon sa mga tao nga gisuwatan ni James na taliwa sa persecution scattered all over Asia. I am sure og dili lang yun og tawhanon na yun grabing murmuring and grumbling kay nganon paglutos wag tuo intense persecution nga pwede kayo nga makareklamo nga sige bitaan ni Lord. Grabe nakagrabe man imong sitwasyon. And imagine usa ka atong mga tawhana o gabasa ka aning suwat ni James, be patient therefore for the coming of the Lord draweth nigh. I am sure nga mubati kag kaupayan. Sige, aton man gyud ning agwantahon kay hapit naman gyud mo balik ang Ginoo. Mo to ilahang blessed hope, gilauman. Although nasayod ta nga nangamatay to sila nga wa gyud maabti ang pagbalik sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga nangamatay sila wa maabot ang Ginoo. Nakabaton na sila kahupayan sa tanan, no? No more pain, no more tears. Wa na tanan. Napaabot na lang gyud sila sa pagbalik sa atong Ginoo. But this applies to us kay ngano, karon na pamantan ining kinabuhi naapatan ining kalibutan wa man dang kahibaw og kanus sa gyud ang pagbalik sa Ginoo. But as we look towards the day, our blessed hope, we need to have patience. We need to have patience. You know, mga kaigsunan, as we think about all this, gikinahanglan nato ni siya hangtod sa pagbalik sa Ginoo. If you can turn your Bibles for a while to 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 and verse 10. You know, kung inyo nga nabantayan, Peter's letter and James has a lot of resemblance. Kay pareha sila og tema ang ilahang gisuwatan mga magtotoo nga naa sa paglutos. Kunya unsa itong mabasa diha 1 Peter 5:10, but the God of all grace, who had called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye suffered a while, make you what? Perfect, establish, strengthen, and settle you. So, what is required of us? Patience. Agwantahon ang tuson
Kaya diya sa itong pag-agwanta, it is the one that will perfect us. It is the one that would establish us. It is the one that would strengthen us. And that is the one that would settle us, that we become unmovable. And you know what? Whatever situations you may be having, sayri mga kaigsunan, that God uses all these circumstances to accomplish what He had purpose. And what is it that He had purpose? To make us perfect, establish, strengthen, and settle. And that is what James here said. Be ye also patient, establish your heart. Don't be double-minded, but be single-minded. And the comfort is there. For the coming of the Lord draweth nigh. So mga kaigsunan, no one knows the exact day and time of the Lord's return. But what we know is that He is coming soon. The more we must have patience as we go through life, be it in our walk and in our service unto the Lord.